Congressman Dan, magandang umaga po. Sir Ted, saka DJ, magandang umaga po sa inyo saka sa mga media nakikinig sa inyo sa nanonood. Opo, Magandang umaga salamat po sa inyong pagbangon ng maaga. Ito ho si Opo, Chacha opo. muna. Go ahead, Cha. Yes po. Congressman Dan, ito pong torture video na ipinakita po natin kahapon sa hearing ng Kamara. Galing po ito no sa PAOK at galing doon mismo, tama ba, sa cellphone ng isa sa mga biktima? Oo, kasi DJ, maraming mga nakuwang mga cellphone ng mga operators ng mga Pogo hubs doon sa Pampanga, doon sa Tarlac, at dati meron pa sila nakuha sa Pasay. So nakolate nila yung mga libo-libong mga cellphone na yan at doon nila nakita yung mga videos sa mga cellphone ng mga nag-ooperate ng Pogo. At sa dami ng mga videos na yon, hindi naman natin mapakita talaga lahat dun sa hearing kahapon. At meron pa akong nakita doon na talagang sobrang parang hindi mo mapakita dahil nga it's a sexual torture. No? Na talagang nakakainis talaga na para bang dito sa sariling bayan natin nila ginagawa yung mga pagto-torture doon sa mga foreigners. At meron din mga Pinoy na mga na-torture. Ilan nga po siya humarap sa Kamara kahapon, itong 5 foreign nationals. Kasama din po ba yung Pinoy na sinasabi ninyo sa pagharap? Yes, yung Pinay na andon. Ang doon lang sa Pinoy na torture siya, nagtatrabaho siya sa Pogo doon sa Myanmar. Ganun pala yung mga Pogo, isang style ng kanilang operation. Nagtatago sila doon sa operation ng offshore gambling. But in reality, there are different kind of scam para mas kumita ng malaki yung kanilang mga Pogo. So, basically, yun nangyayari sa Pogo sa ibang bansa. The same thing din sa atin. Kaya, nung kinukumpara nila yung Pinay na nanggaling sa Myanmar na Pogo din, pareho sila ng ginagawang criminal activity. Parang template na sa lahat ng Pogo na ganun yung ginagawa nilang ekstrang pamamaraan para kumita aside doon sa kanilang offshore gambling. Aside doon sa online mismo or mga casino na nandoon sa loob mismo. Congressman, dito po sa mga foreigners na humarap sa Kamara kahapon, pare-pareho po ba ang kwento ng mga ito na pupunta lang dito para mag-tourist sana pero naibenta dito nga po sa compound kung dyan sa may Porac, Pampanga? Hindi iba-iba sila ang classic nga yung mga story nila katulad ng isang Vietnamese na siya ay na-hire ng kanyang kaibigan na pinapunta siya dito bilang chef. So nagtrabaho siya bilang chef. Tapos na nagtatrabaho na siya dito, may nag-recruit naman sa kanya. So pinapunta siya dun sa Porac. So pumunta siya ng Porac, nung pumunta na siya sa Porac, hindi na siya pinalabas, kinuha na yung passport niya. Tapos pinagtrabaho na siya bilang scammer. Yun na ang ginawa sa kanya kasi may template na sila parang meron na silang parang isang book or parang binabasa doon na ito gagawin mo, pinapractice sila, paiibigin mo yung sa chat, and after which ayun na maloloko ka na sa investment scam. Yung iba naman ang nangyayari naman talagang nire-recruit sila directly ng mga ibang Pinoy na naandun mismo sa loob ng facility. Ilulure sila na, maganda ang trabaho dito, kayo, ganyan ang magiging trabaho nyo dito. At pagdating nila, padadalan sila ng pera, ng pamasahe. Pagkatapos, by batch sila, darating sila dito. Pagdating nila doon, kukunin din ang passport. Then, gano'n na rin ang patatrabaho sa kanila, yung scam na rin. Meron naman, kinikidnap, mga Chinese na nandito sa Pilipinas, tourist, dadalhin doon. Tapos, hindi na paaalisin. In other words, there are so many ways for these people na talagang human trafficking, in other words, at kidnapping. And at the same time, giving them different kind of work na talagang hindi naman yun ang kanilang gusto. Oo, hindi na nga po bago yan, yung kwentong Meron yan. pa nga isa nangyari ganito na issue pala, DJ sa Ted. Dumating dito sa Pilipinas yung I think mga 3 ata sila, magkakasama sila sa airport.
force silang pinapunta dito. And then suddenly, lumapit sila sa immigration sa Pilipinas. Nag-complain agad sila. They were forcibly ordered in that plane. Kaya nag-react na agad sila. So ang ginawa ng mga immigration natin, pinabalik agad sila sa pinanggalingan nila. So may mga ganung sitwasyon pa rin. Tama nga po yung sinabi nyo kanina, iba-iba yung kwento nito Yes, mga oo, foreign iba. nationals na ito. Pero dito sa kwento nung Malaysian, si Dylan, na sinasabi na nagpunta dito para lang sana mag-celebrate ng Chinese New Year, inaya ng kaibigan, papunta Yes. dun sa Tarlac para po kumain sana sa isang restaurant lang at pagkatapos ibinenta na daw po siya. Yun daw pong kaibigan na tinutukoy niya, saan daw niya nakilala at ano daw pong nationality nito? Pareho silang Chinese eh. Ang nakakatuwa doon, parang mismo mong kaibigan niya, binibenta siya. Kaya nga, itong si Dylan, talagang medyo, actually hindi nga siya masyadong torture eh. Dahil ang nangyari sa kanya, parang pinagsasampal lang daw siya, sinuntok siya. Unlike nung iba, talagang todo yung makikita mong torture ang ginawa. Yung pinaka-story nung kay Dylan, hindi ko masyado pang alam. Pero ang pagkakaalam ko sa kanya, ay sa kanya is kidnapping ang kaso na final niya. May mga iba pa po ba tayong mga biktima nitong Pogo na ihaharap sa hearing o kumbaga eto na po muna for the meantime? Kasi ang sabi po sa mga bali-balita, ang dahilan kung bakit nga iniharap nyo po itong mga foreign nationals at ipinakita rin yung kanilang mga videos na masiselan ay para mapakita sa publiko kung ano talaga yung nangyayari dun sa mga compound itong illegal Pogo. Oo. Okay. At first kasi talaga nagtatalo kami ng mga members kung ipalalabas. Kasi may mga talaga masiselan. Ako naman, ang sinabi ko nga sa kanila, ano purpose ng ating committee? 'Di ba, public order and safety. And at the same time, what we wanted sana is to expose yung evilness noong scam na to. And other countries, especially yung mga, like example, yung sa Vietnam, sa China, Taiwan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Nepalese, mga kasi ang feeling ng ibang countries, we're not doing something about this problem that we are encountering right now. And sabi ko, why not ipakita natin, no? After all, ito naman, kumbaga, mas worse pa nga ang nakikita natin sa Facebook, sa Twitter, yung mga tipong lumalabas ng mga video, mas matindi pa kesa dyan. And this entails our national security. And at the same time, let's prove to the international community that the government is doing something on this matter. And yun, nagkasundo kami, ilabas namin. But other members still, parang hindi nila kaya nag-react sila. And sabi ko, I think we have to do this in order to verify yung mga ganitong klase ng mga activities na ginagawa ng hindi mga Pilipino, foreigners ang gumagawa sa sarili nating bansa. How can we attract ang ating mga investors kung meron tayong mga ganitong klase ng mga criminality na nangyayari sa ating bansa? Opo, siguro po doon sa aspetong yun, yung pong kumbaga, propriety, no, kung dapat mo bang ilabas na may live streaming ang hearing nitong violent, no, na mga torture videos, palagay ko may hindi pa kakaisa ng opinion ang maraming sektor, pero yan po yung nangyari na, di ho ba, no? Ito po inyong naipalabas kahapon. And sa inyo, yung ang binabanggit yung purpose is to stress the point, no, na tayo gumagawa ng aksyon at seryoso ang Pilipinas dito sa problemang ito. So, sa puntong yun, ako hahantong congressman, di ho ba ang purpose ng hearing ninyo maisiwalat itong mga hindi magandang nangyayari sa operasyon ng Pogo, whether legal or legal? Ganun po ba yun? Yes, oo. Kasi nga, yung legal na Pogo, no, ang nakakasama lang ng sitwasyon
ay nilalagyan nila ng ganitong klase ng mga scam. Okay, so ang request sa amin ng speaker is to have a comprehensive investigation on these illegal pogos that is catering this kind of different scams. Opo. Yung ating mga tinatawag na mga legal, no? Okay. Medyo sugal, 'di ba? So medyo ako against talaga ako sa sugal. But there are those legal operation that caters yung talagang offshore gaming. So basically, nagbibigay sila ng pera sa gobyerno. Ang aming cuts dito, let's protect yung legal. Dahil wala naman silang ginagawang ganitong klase ng mga scam. Okay, sige. Yung Congressman, pwede ba Yes, akong yes, diyan ako sisingit, no? Sa inyo Okay. sinasabi na ang mga legal pogo, wala namang ginagawang ganitong scam. Doon ako hahantong ngayon. Congressman, hindi nyo ba alam na ang iba, tanongin nyo yung PAOK, on record, na ang ilang sa mga sinalakay nila ay legal na pogo at nadiskubrihan ng mga torture chamber, ng mga ganito pong mga gadgets panloko. Ito ba hindi pa nakakaabot sa komite? Because that is a fact, no? In the Senate, as a matter of fact, nabanggit na po yan several times. At ito mismo, inamin mismo ng PAOK head sa aming interview, at mismo ng PAGCOR actually. Hindi ko ho alam kung napaamin nyo sila sa inyong hearing because yung pong ilan, hindi ko na babanggitin, mahaba-haba ito, sa mga sinalakay po ng PAOK, legal na pogo at doon tinatago yung illegal na mga ginagawa. At siguro alam nyo din na ang binabanggit nga may mga legal pogo, and then they give sub-licenses sa iba. Yun din po sinasabi na yung mga ibang illegal per se, doon naman po sumasakay o nagtatago sa saya ng legal. Yun po ang komplikasyon nito. Pero hindi niyo po ito alam, sir, na may mga legal pogo na sinalakay ang PAOK mismo at doon nakita ang illegal na ginagawa nila? Yes, tama yun, Ted. Actually, we know all about it. And that's the reason why ang PAGCOR, kinancel nila lahat yung mga license sa sub-licenses. Ang natira na lang sa paglilinis nila na talagang walang mga operation na mga scam like this ay primarily 42. 42 yun. Okay. Tapos naging 46. Yun ang naiwan out of the 400 plus Okay. na binigyan na nila ng license. So ngayon, ang actuality as of May 21, 2024, ang binigyan mula nila ng una provisional licenses, no, ay 46, now 78. Opo. Okay? So Now, lalabas yung binigay naman nila ng mga canceled, no, yung mga canceled na mga licenses na natanggap na rin namin, is almost 401 na mga licenses. Yun yung mga illegal na kasama yung sinasabi mo na andun yung ating pong mga illegal scam. Opo. So, Congressman, lumalabas, diyan sa inyo sinasabi na yan, na kung hindi pa sinalakay ng PAOK, kung hindi pa nagsimulang investigasyon ng Senado, kung hindi pa naging mainit ang mata ng ibang sektor dito, hindi gagalaw ang PAGCOR, di ba? Correct. Oo, correct. Yan ang tama talaga. And nakita namin yung loophole, Ted. Kasi yung PAGCOR, wala silang police power. Tapos, ang PAOK-TS naman, created as an anti-organized crime unit. Ang PNP naman, they have this kind of power to arrest. Ang mayor naman, LGU, pag illegal, sila naman na nagpapasara. So, walang isang tamang ahensya na sa talagang mag-handle nitong sitwasyon na to. And that's the reason why I think the President, nung isang araw lamang, nag-announce siya to create an interagency task force. Actually, ang ginawa na nga ng PAOK-TF, together with PAGCOR, together with CIDC, together with the DOJ, sila na mismo ang nag-create ng kanilang grupo para yung mga na-raid nila ay ma-apprehend nila. Alam mo, Ted, nahirapan pa nga sila ng pagkuha ng search warrant. Opo. Kasi lumalabas dito, yung nag-operate na CIDG, ayun, according sa hearing, so, nag-operate sila ng anti-illegal pogo. Noong naging successful yung operation, after a week,
lahat ng mga nag-operate ng mga 20 mga personnel ng PNP, they were all relieved. Come to think of that, na pagkatapos mo mag-operate, nirelieve sila. Opo. So why? Oo. Di ba? Opo, So sige. dito lumalabas din, Manong Ted, saka DJ, that merong illegal na existing pa sa ngayon na 400 plus. Opo. And this identified na namin ang lahat ng mga LGUs. At ilan sa mga LGUs ang pogo na nasa kanila. These are all now illegal. And that's the reason why sa hearing, sinabi namin, PAOK TF, PAGCOR, kaya nyo bang pasara to? Hindi nila makakaya sa dami dahil wala. Ang PAOK TF, isipin mo, 45 lang ang personnel nila. Okay, ang PAGCOR, wala naman silang police power. And sabi ko nga, kailangan natin na talagang mag-usap-usap, pati ang City League, saka Mayor's League, dahil identified na, pati location, pati address, na lahat ng mga illegal hub, humingi tayo ng tulong sa ating mga mayors na dapat sabay-sabay nilang ipasara ito. At humingi kami ng tulong sa DILG, telling them as well na ano yung magiging responsibility ng mga mayors natin if ever na hindi nila mapasara to samantalang identified na ng PAGCOR. Sige po. Ng tinatawag natin PAOK. Opo, sige po. Bago ko tunghayan tong mismong adhikain nitong inyong pag-iimbestiga and ang magiging direksyon ng inyong pong rekomendasyon dito, puntahan ko na naman itong PAGCOR. Sorry po, Congressman Chairman Dan. No problem. Opo, kasi itong PAGCOR, nagtatago sa saya ng wala kaming police power. Ayan, Pero, sa kanila pong poder, kasi sila po nagbibigay dito ng mga lisensya, sa higpit ng kanilang mga lisensya, ang kapal ng listahan niya ng requirements Pero may poder sila na puntahan itong mga Pogo Hub na ito kasi sila regulator Kaya nga po sinasabi doon po sa Porac, doon po sa Bamban, mga legal ito nung una di ba? Yung Bamban, binigyan po nilang permit. Itong sa Pasay na may torture chamber, inamin naman ng PAGCOR na minsan din nila pinuntahan yun di ba? So kung ikaw ang regulator, magtatago ka, wala kaming police power, pero nagkulang sila doon sa kanilang obligasyon na masiguro na yung binibigyan mo ng lisensya ay pinupuntahan mo actual yung lugar ng operation at doon mo makikita yung illegal na operasyon nito. So, dito ho ba ang PAGCOR hindi nyo nabakbakan dito sa isyong ito? Hindi pa. Pero alam mo, may report dyan, Ted. Hindi lang namin na-explore sa dami ng mga nagtatanong ng mga congressman. There are reports na mga PAGCOR mismo ang naka-stay doon ng 24 hours. Alam mo, ang mabilis. Kung doon naka-stay yung taga-PAGCOR, alam tong mga torture chamber na to. Actually, hindi ko natanong yan, pero meron akong info na gano'n. And I really wanted to find out yung reliability and the validity nung report na yon. Actually, na-receive ko yung kahapon na doon sila, nag-ooperate sila doon, ang PAGCOR. So basically, hindi pwedeng hindi nila alam. So, pero dito ginatawag na 50 million question ba't sila nandun. And I wanted proof muna na malaman ko talaga na talagang basically andun sila bago natin sila babakbakan. Okay, sige po. Kasi po, kung kami na ng mga nagmamasid rito in the Senate at saka dito po nga ngayon sa inyong komite, kaya nga kami nagagalak na may version kayo dito dahil kung na-miss out doon sa Senado ang ilang mga bagay, dito po sa inyo, posible naman talagang wala nang makalusot. So, sa ngayon po, Chairman, nagsahayag na po si Honorable House Speaker Martin Romualdez ng kanyang stand sa isyong ito na ayaw niya sa total abolition, gusto niya daw po yung legal ipagpatuloy lang. Sa dalawang aspeto po, na naman, kita ng gobyerno at saka baka daw po, kagayang binabanggit ng PAGCOR, baka daw po pag wala ng legal, maging lahat ay illegal. So, dito po sa ganitong pahayag ba ng ating House Speaker, kayo ho ba obligado sa inyong rekomendasyon na sumunod sa kanya o maaari kayo lumihis? Hindi naman kami obligado na sumunod. Pero ang aming linya is to hindi sumunod but to follow the comprehensive investigation that was requested by the Speaker. Okay. So, andun kami sa comprehensive investigation. Okay. Ang bilin naman sa akin ni Speaker, okay,
ang ating tingnan kung ano talaga ang ginawa nilang mga criminal activities. Okay. Now, ang sabi niya, itigil ang mga illegal. Okay? Mhm. And if ever na malaman natin na ang mga legal, no? Yung ngayon, kanina tama yung sinasabi mo, Ted, kasi mga legal doon nakita yung mga illegal eh. Mm-mm. Okay. Na ano na yun, moving forward, na ano na yun, na eradicate na yun. Kasi tinanggal na lahat eh. Yung lahat ng mga lisensya eh. No, ngayon parang nagkaroon ng provisional license. Mm-mm. And then nagkaroon sila ngayon ng permanent license. Opo, License opo. from 42 Opo. naging 78. Nilinis Opo. na yan, Moving forward, Mm-mm. 78 lang to. Mhm. Bantayan natin. Mhm. At meron pang gumawa ng magantong klase. Mm-mm. Aba, ang sabi ni Speaker, kailangan maano na yan. Tigilan na yan. So, he might be recommending to the President. So, ang pagkakabanggit sa akin, kapag sinabi ng Presidente na wala na talagang pogo, tigil lahat ng pogo. Kahit Okay. tigil. Sige po. So, sir, sa ngayon pa lang ho naman siguro, alam nyo na ho, baka din po ninyo sila imbitahin. Pag pinag-usapan natin ang kita, wala na hong makikipagdebate pa siguro sa kagawaran ng pananalapi. Diba? At saka sa NEDA, sa pag-aaral, pag binalansin natin yung kita at saka sa perwisyo at nawawalang kita sa bayan, klaro na po ang net benefit cost nito, negative 99.51 billion. Okay? So meaning, kapag kinuwenta natin yung remittance ng PAGCOR, bayad doon itong mga pogo na ito sa kanilang operasyon at yung nawawala sa ekonomiya pangkalahatan, lugi pa tayo ng halos 100 bilyong piso. Sabi po ito mismo ng NEDA at saka ng Finance Department. Okay. So palagay ko dito, wala nang question kapag pinag-usapan natin ang money benefits nito. Ang atin na lang pong question is, pag hinayaan mo yung legal, mas makokontrol mo, mas meron kang supervision. Kasi pag iniligal mo yan, sasabihin nila na lahat na baka ang operasyon, kumbaga anong kanilang operasyon, guerrilla. Pero Congressman, hindi ho ba kapag meron kang dineklarang legal, okay? So, may katwiran na mag-operate yung legal pero hindi ka makakasiguro, gaya ng mga nangyayari, na itong PAGCOR ay hindi corruptible, na itong PAGCOR ay gagawin ng trabaho kasi baka na naman po may mga magtago sa saya nitong mga legal na illegal. Whereas kung totally illegal kasi wala ka namang benepisyo dito kundi sakit ng ulo binibigay sa bayan, pati po yung gastos ng PAOK dito dahil po sa kanilang operasyon, hindi ba kapag lahat deklaradong illegal, mas madali mo masasabotayon kasi sino man, wala nang legal eh. Di ba? Para pong sa ngayon, sa isabong, kung illegal na yan, nagkukulang ang PAGCOR ngayon sa watain ang isabong kasi nga po, government na po ito eh. Enforcement na po ang kailangan dito. Kapag lahat ay illegal, di wala ka na mga katwiran na legal kami. Di ba? Tama. Kaya nga, sabi ko nga dun sa 401 na illegal at canceled na mga license wala nang reason para hindi ito maipasara. Kasi nga, illegal na sila eh. Wala na sila. Cancel na yung license sila eh. So, ngayon, maganda yung point mo na magkano bang binibigay sa atin? Sa sinabi ng PAGCOR, for the 2024, ang projected na income nila sa atin na mabibigay is 7 billion. Anong cost doon sa social natin? Responsibility natin na nakikita natin that ang cost nito sa ating mga investors na who wanted to invest sa atin ay may sinasabi ka na 99 billion plus na yan. Nasabi ng NEDA. Which I think, I believe it's true. Dahil nag-damage yung reputation ng ating bansa because of this pogo thing na may mga scam na nangyayari sa atin. Because we allow it, di ba? Now, ang take ng PAGCOR, which they have this mandate na to create under executive number 13 that was issued by the then former President Digong, February 2, 2017, ay itong paglalagay at pag-ooperate ng mga online gambling activities. And I think it is incumbent upon the PAGCOR to pursue, kasi yun yung kanilang mandato. Opo. Tayo naman sa Kongreso, ang mandato natin to check if these laws and executive orders and mga circulars that they are issuing are within the bounds of the law. Especially itong mga nakikreate nilang mga anti-illegal activities that was created under this mga illegal pogos. So, ngayon yung balancing ng pagpili
sa kung ako tatanungin yung personally, ako talaga gusto ko itigil lahat yan. Di ba? But of course, we have to respect yung mga na-create nating mga batas na ginawa ng executive at kami bilang yun sa pag-create din ng mga approval ng mga batas regarding the online gambling. That's the reason why we are conducting this para mabago natin kung ano yung dapat baguhin. Okay, sige. So, baka po kasi humantong tayo dito sa sitwasyon na ang full Senate ay para sa total ban and then ang House para hindi, no? So, medyo ang hirap nung isipin ano ba ang tama para sa bayan, di po ba, Congressman? Yes, yeah, correct. Kami naman ganito ang amin, Ted, no? Actually, ang focus namin is more on that criminal activity that was perpetrated by these operators, and then yung pagbaban dun sa Pogo per se, hindi kami 100% against it. Hindi. Ang nakita ko lang kasi doon sa investigation kahapon, tinanggal nila yung lahat ng mga license. Nilinis nila. Okay, opo. And 42 were retained. Yes, sir. Binigyan sila ng provisional license. And then, nung na-secure nila, kasi hindi na sila maglalagay ng hub Bawal na yung hub Ang kailangan na lang, I think, mga 2,000 square meter for the online gambling offshore. Iba na yung framework na ginagamit ngayon ng PAGCOR So, nalinis yun, dumating hanggang 78. And then, yung 401 na illegal, yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang sabi ko nga sa PAOK TF, can you do that? Kaya ba natin na ipasara agad to? Kakaunti lang daw sila. Tapos, kaya nga sabi ko, kailangan dito ang tulong ng mga mayors. Sige po. Okay, sige. So, the conundrum is whether to ban totally or not, no? Pero sabi nga ho ninyo kanina, mayroon kayong 50 million pesos question, no? Dito po sa PAGCOR. Ang atin lang po imparting dito po sa isyung ito ng Pogo, bago ako mabilis lang itong pupuntahan ko itong pag-amin ng mga pulis, no, na nagtatanim ng ebidensya, ay Congressman, kasi kapag pinag-usapan ang pananalapi, no, ang kita, benepisyo po sa kita ng gobyerno, klaro na ho naman mismo saan ka pa nga makikipagtalo, di ba? Kung mismong DOF na tsaka NEDA nagsasabi nito. Baka lang po kasi ang isipin ng iba dito na ang pinag-uusapan dito hindi kung magkano ang kinikita at kikitain ng gobyerno mula sa Pogo, kung hindi magkano ang kikitain ng mga taong gobyerno sa Pogo. Yun. Yun ang pinaka 200 million na katanungan. Kaya dapat mag-dwell din tayo sa issue yun. Dahil, alam mo, Ted, that is part of illegal activities as well. And ang order sa atin ni Speaker, comprehensive. Kung merong mga PAGCOR officers na nakikita natin na kumita dito, mag-ingat sila. At kung merong mga impormasyon ng ating mga kababayan about this, please help us. Para matanggal natin itong mga opisyal ng PAGCOR na kumikita dito. At nakahanda po kami dyan, Manong Ted. Kami wala kaming titignan dito. At talagang kung meron tayong talagang mapapatunayan, no? May mapapatunayan tayo. And ako, meron na ako mga impormasyon na natatanggap. I want to validate all those. Palagay ko hindi lang po mga taga-PAGCOR, kung hindi maging padrino ng mga Pogo outside of PAGCOR. Correct. At hindi lang din yun Kasi alam mo, may mga balita din. Like for example, yan na nga, kila Alice Go, kila sa PORAC, which nakita natin yung connection sa mga mayors. Sino pa doon sa mga LGUs? Sino pa doon sa PNP? O bakit na-relieve yung mga nag-operate? Di ba? Sino pa doon sa PAGCOR? Di ba? Sino pa yung, bakit yung search warrant na issue na, then suddenly withdraw. Di ba? Alam mo yung operation na tigil? Kasi billion of pesos ang pinag-uusapan dito, Ted. And that's the reason why, tama yung sinabi mo. I agree with that. But of course,
kami naman, we base our action also on Yes, the yes. evidences Opo, na yes, sir. kasi Yes, nga, sir. Opo. we don't want to accuse anybody na course. hindi namin talaga hawak yung ebidensya. Opo, yes sir, opo. Kasi nga sabi ko yun nga po dito kami. yung tunghayan yung kaisipan ng iba, di ba? Opo, so that is basically po, tanong nga, paano po ninyo tutugunan yung ganun pong kaisipan. Ito lang po, sir, maligayang bati sa inyo. I'd like to congratulate the committee kasi napaamin nyo yung 2 pulis ng Batangas Provincial Police Office na nagtanim ng ebidensya doon sa isa pong Yes, drug suspect. Ano po? Itong pangyayaring ito, this is very revealing, ha? Yes po. Opo. Ilan ang nakailang ulit silang gumawa nito? Na nagtanim, napatay nyo yung drug suspect, tapos nagtanim kayo ng ebidensya. Abay, sa batas po, nako, doble ang parusa sa kanila. Oo. At first kasi yung mga nag-operate, kasi at first pa lang nararamdaman na namin na meron doon sa mga unit na nag-operate, merong hindi involved na katulad nung isa doon. Wala naman siya doon sa operation, hindi sa duty, isinama siya. So basically makikita mo doon sa body language, may mga problem dito sa Saka yung kanilang mga affidavit, Manong, that hindi pare-pareho. Merong mga conflict. And at the same time, yung affidavit naman ng witness, yung kapatid na namatay, nakalagay doon na may 2 sasakyan. Doon ako nagsimula. Sabi ko, may 2 sasakyan, parang ganun. So I try to investigate. And then suddenly may mga nakuha ako ng mga CCTV confirming na yun na nga, meron 2 sasakyan. At tapos yung affidavit nung sinasabi nilang witness, yung media, saka yung barangay Kagawad, it turned out may affidavit siya at kinukontra niya yung sinasabi ng mga pulis. So doon ako nagsimula. And then sinabi ko yun sa kanila. And then nagdi-deny pa rin sila. And then sinabi ko, sige, kung magdi-deny kayo, we will pursue the case against you. Tutulungan namin ng ganyan. So suddenly, yung isa, humingi ng executive session. Sa amin naman, hindi naman talaga siya executive session that entails yung pinakaseguridad ng ating bansa. But somehow, siyempre, baka doon pumunta kasi lumaki, di ba, magiging na rin, national security concern na rin yan. So pinagbigyan namin. So doon sa executive session, na iba, hindi ko na sabi yung buong dahil nga executive session. Pero meron nang naiba doon sa kanilang affidavit. And then nung bumalik kami doon, so kinonfront ko yung mismong nakabarel. Siguro ang feeling niya na umamin na yung 4 na nagpunta sa executive session, gusto na rin niya magbago ng kanyang affidavit. And then I asked her kung merong bypass, sinabi niya wala. Tapos sabi ko, binaril mo nung pagkalabas mo. Sabi niya, oo, binaril niya. And then sabi niya, nung merong isang red car, 2 yung car, doon na namin na-realize na, doon na kami nalungkot. Nalungkot kami in the sense that, talagang nangyayari sa ating mga kapulisan. And I talked to the speaker yesterday, and then binati nga kami, and we will be talking with the PNP maybe tonight para mapag-usapan yung mga detalye at mga bagay na nangyayari sa PNP. And ang basically sinasabi namin, sana huwag magalit yung mga pulis. Kasi yung mga pulis, marami raw nagagalit na pulis. Sabi ko, kung nagagalit kayo, ibig sabihin, may ginagawa rin kayong mali. Dapat nga matuwa kayo dahil may mga gantong bagay na naitatama natin para mabago natin. Bakit? Bawal ba magalit ng pulis? Kaya nga hello? Bakit? Bawal ba magalit congressman ng pulis? Hindi, nagagalit sila na siguro nagagalit sila dahil nga bakit bakit nauungkat ito? Most likely kasi baka natatakot sila, may mga tinatago din sila. And that's the reason why basically swerte nga sila dahil kami we have so little time na hindi naman namin kayang imbestigahan lahat. So etong mga naiimbestigahan namin na tiyempo din katulad nung inimbestigahan namin dyan sa may Parañaque, yung general saka mga colonels na kung saan meron din mga mga pulis na hindi naman gano'n na nangyari. We hope that this will set yung a pattern of change. Sige po. Yun ang gusto lang naman so po ito hong namin, si Police Master Sergeant Juan Macaraig at Sergeant Michi Perez, itong 2 pulis na ito, under oath ito nung sila ay umamin na
binaril ho yung suspect, tinaniman ng barel, pera at shabu. Yes, under oath sila. And yun na nga ang ano dyan. Ako, justice medyo lumutang doon for the victim, yung pinatay. At sila bilang mga member ng ating kapulisan who is tasked to protect these people, ay nakakalungkot na sila pa ang gumawa nito. Under oath sila, so that can be used against them. Nasaan po ngayon itong mga pulis na to? Nasa restrictive custody sila ng regional director na si General Lucas. Okay, sige And po. the affidavits of those who have confessed na talagang hindi gano'n na nangyari will be executed by those people under the supervision of General Lucas. Opo. But during that time, were they afforded a lawyer when they spoke with the committee? Yes, they have actually meron nga silang dalang lawyer. Okay. But ang catch dito, they have spoken on their own volition. Okay. At on their own freedom. At siguro nga hinahabol nga nila na they wanted to have an executive session as well. But basically wala na kaming oras nung isang araw. That's the reason why hindi na namin napagbigyan. Opo. Sige. So, Honorable Congressman, salamat sa inyong panahon. Yes, sir. Manonood lang kami sa hearing nyo, ha? Panonood rin po namin kayo. Opo. Opo, sa Tuesday po. Saka yung sa Thursday naman, meron kaming ocular inspection dun sa project. Parang merong gagawing pogo na naman. We wanted to find out kung totoo talaga yun para makita rin ng bayan. Okay, sige po. And we will be Salamat po. awaiting your 200 million pesos question. Opo. Salamat po. Thank you. Salamat, Congressman. Opo. DJ, maraming salamat sa inyo. Opo, Maraming thank you. salamat Si po, Congressman Congressman. Dan Fernandez. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.